Ipapa-check up mo ba ang anak mo sa mata? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, yung mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga dapat mong malaman bago ka magpa-check up ng bata sa ophthalmologist. Tara, let's discuss. Ang video na ito ay para sa mga magulang na gustong malaman kung ano nga ba ang paghahanda na dapat nilang gawin kapag ipapa-check up nila ang kanilang mga anak sa ophthalmologist. Marami kasing mga magulang ang nag-aalala or minsan ay natatakot na ipa-check ang mga mata ng kanilang mga anak. Lalo na kung unang beses pa lamang nila itong gagawin. Naintindihan ko yan kasi kadalasan hindi naman talaga natin alam kung ano yung mga dapat natin gawin. Ano ba yung mga pwedeng mangyari sa check-up at paano ihahanda ang mga bata sa ganitong sitwasyon. At ano nga ba yung mga dapat nating asahan sa araw ng check-up mismo. Sa episode na ito ay pag-uusapan natin ng detalyado ang buong proseso. Mula sa paghanda sa bahay pa lamang hanggang sa eye examination mismo at ano ba yung mga dapat gawin pagkatapos. Una, bakit nga ba mahalaga ipacheck ang mata ng mga bata? Dahil ang mga bata ay bihira magsabi na malabo ang kanilang mga paningin. Dahil hindi nila alam kung ano nga ba ang normal na malinaw na paningin. Kaya kahit may problema na, akala ng mga magulang ay tamad lang silang magbasa or distracted lang sila sa kanilang klase. Pero posible palang meron na silang problema sa kanilang mga paningin. Halimbawa, kung napapansin nyo na madalas nang lumalapit sa TV ang mga bata kapag sila ay nanonood, kung madalas silang magreklamo na sumasakit ang kanilang mga ulo, o palagi na lang silang nakasimangot kapag sila ay nagbabasa. Maaaring meron na silang refractive error or grado sa mata na kailangan matignan. Importante rin na ma-check kung meron silang family history or sakit sa mata sa kanilang mga lahi tulad ng lazy eye or amblyopia, strabismus or crossed eye, o di kaya mataas na grado sa mata. Dahil malaki din ang tsansa na makuha or mamana din nila ito kapag meron itong history sa inyong pamilya. May mga nagawa na akong videos about sa mga iba't ibang sakit sa matang ito na pwede nyong panoorin para sa mas detalyadong discussion about dito. Kung meron ding mapansing kakaiba sa kanila tulad ng pagbasa or pagtingin ng nakaangat ang ulo, nakatagilid o kaya nakatilt, yung pagsingkit ng kanilang mga mata kapag meron silang tinitignan, ang madalas na pagkurap ng kanilang mga mata, at yung consistent na pagbaba ng kanilang mga marka sa kanilang klase ay red flag din na dapat maimbestigahan. Ang maagang pagsusuri ay makakatulong na maiwasan na magkaroon sila ng mas malalang problema kapag sila ay tumanda sa kanilang mga mata. Bukod pa dito, mahalaga din na mapacheck up ang mga mata ng mga bata ng regular kahit wala pa silang nararamdaman dahil nagsisimula pa lamang mag-develop ang kanilang mga paningin. Bago sila mag 7 years old ay unti-unti pa lang nagde-develop ang kanilang mga paningin at kapag may humadlang sa magandang pag-develop ng kanilang mga paningin ay hindi na ito magde-develop ng maayos at madadala na nila ito hanggang sila ay tumanda na. Kung baga, kung hindi ito nag-develop ng maayos ay magiging malabo lamang ito at hindi na ito magagawan pa ng paraan kahit ng salamin or operasyon kahit tumanda pa sila. Kaya importante na habang bata pa ay ma-check kagad at magawan ng paraan kagad kung meron man problema sa paglinaw ng kanilang mga paningin. Nang sa ganon ay hindi nila ito maging problema kahit sila ay tumanda pa. So ano nga ba yung mga paghahanda na dapat nyong gawin bago ang check-up? Ang pinaka-importante ay ihanda nyo ang mga bata mentally at emotionally. Huwag niyong ipaparamdam or ipapakita na nakakatakot pumunta sa isang doktor. Sabihin lang ng simple na pupunta kayo sa doktor sa mata para tignan kung gaano kalinaw ang kanyang paningin. Iwasan ang mga salitang injection o di kaya sakit dahil ito ang nagpapatakot or nagpapakaba sa mga bata.
Huwag din gawing panakot sa mga bata ang pagpunta sa doktor para lang sila ay mag-behave. Dahil matatakot na silang magpunta sa susunod na kailangan na nilang pumunta sa doktor. Ihanda rin yung mga pwedeng makatulong na dokumento tulad ng baby book or medical records. Kahit yung mga reseta kung may nauna ng check-up at yung salamin kung meron ng na-prescribe na salamin sa kanya. Kung may allergies or ibang kondisyon ay isulat ito at ipakita sa inyong doktor. Siguraduhin din na busog at well-rested bago kayo umalis at pumunta sa klinik. Dahil kapag gutom at antok ang bata ay nakakaapekto ito sa kanilang cooperation sa klinik. Piliin ang oras kung kailan alerto at masaya pa siya. Hindi yung antok na at gutom na din. Maigi rin kung ililista ninyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na meron sa pamilya or lahi nyo. Pagdating naman sa mismong eye clinic ay magsisimula ang staff para kunin ang kanyang visual acuity or linaw ng kanyang paningin. Kung hindi pa marunong magbasa ay meron naman kaming mga charts na ginagamit na may larawan or shapes. Tinitingnan namin kung pareho bang malakas or malinaw ang pareho nilang mata. Kung merong indikasyon ng problema sa grado, ang susunod dito ay yung refraction test or susukatin ang grado ng kanilang mga mata. Minsan ay may pinapatak kaming gamot para makuha yung saktong grado lalo na sa mga bata. Ito ay safe, routine, at kailangan para sa tamang diagnosis. Kaya huwag kayong mag-aalala kung may ipapatak na gamot sa mata ng inyong mga anak. Ito rin ay pwedeng mag-cause ng paglaki ng kanilang mga pupils na hindi naman makakabahala. Mawawalan din ng epekto ang gamot na ito at babalik din ang size ng pupil ng ilang mga oras. Ang isa sa mga sikreto ng maayos na eye check-up ay ang positive experience ng mga bata. Kung maaari ay piliin ang clinic na may child-friendly atmosphere. Yung may laruan, makukulay at mga staff na sanay na sa mga bata. Bilang magulang ay makakatulong sa kanila kung kayo ay kalmado rin. Dahil kung relax si parent ay magiging relax din si baby. Magdala ng paboritong laruan or libro para pampakalma sa kanila. At huwag nyo kagad pagagalitan ang inyong mga anak kapag ayaw nilang sumunod. Dahil kapag yan ay nagwala na, ay mahihirapan na yan ma-examine ng maayos. Kapag time na ng examination, ay tulungan si Doc na pakalmahin ng bata at pasunurin sa instructions. Dahil kung mas susunod ang bata sa instructions, ay mas mapapabilis ang ating eksaminasyon. Kausapin sila at i-assure na nandyan lang kayo sa malapit at hindi nyo sila iiwan at hindi nila kailangan matakot para sila ay kumalma. Minsan, makakatulong yung pagbigay ng reward kung matatapos nila ng maayos yung eksaminasyon para sila ay mapasunod. Pagkatapos naman ng eksaminasyon ay siguraduhin na ibigay yung reward na pinangako mo para sa susunod na experience ay mas madali na itong mapapasunod. Kahit mga simpleng rewards lang tulad ng mga stickers, mga pagkain, at iba pa para mas maalala niya yung experience na maganda. Ipapaliwanag ni Doc ang mga findings, kung ito ay normal ba, may grado o kailangan na bang gamutin. Kung may lazy eye or amblyopia, ay maaaring irekomenda ang patching therapy. Maaari ding magbigay ng salamin na may grado na kailangan niyang suotin parati. Kaya siguraduhin na lagi niya itong suot at hindi niya tatanggalin dahil makakatulong ito sa kanya. Pero hindi natatapos sa isang eksaminasyon ang lahat ng ito. Dahil napakahalagang sundin ang follow-up schedules na itinakda ng iyong doktor. Kadalasan, kailangan makita ang mga bata bawat 6 na buwan o depende sa resulta. Dahil tulad ng sinabi ko, ay napaka-importante na ma-monitor ang development at magandang pag-unlad ng paningin ng mga bata dahil dito nakasalalay ang kanilang mga paningin kapag sila ay tumanda. Kaya dapat habang nagde-develop pa lamang ito, ay namomonitor na ito ng maayos at nagfa-follow up sila sa tinakdang schedule para makasigurado na tama at maganda ang pag-develop ng kanilang mga paningin. Marami kasing magulang ang nagkakamali sa pag-aakalang magiging maayos din ang kanilang mga paningin kapag sila ay lumaki na. O di kaya ay magiging maayos din ito kahit hindi sila mag-follow up dahil nabigyan na sila ng salamin nung unang pa-check up nila. O di kaya ay bumibili na lamang sila ng mga ready-made na mga salamin online na hindi tama dahil hindi ito akma sa grado at alignment ng kanilang mga mata.
ito yung mga hindi nila dapat gawin. Tandaan na ang lazy eye ay pwedeng maging permanenteng problema sa paningin ng mga bata kapag hindi ito nagawan ng paraan habang nagde-develop pa lamang ito. Kaya wag na wag pagpaliban. Ang maagang pagkilos ay ang susi sa malinaw na paningin. Sa kabuuan, ang paghahanda para sa eye check-up ng mga bata ay hindi parang normal na lakad lamang. Ito ay isang paraan para maprotektahan ang paningin ng inyong mga anak. Ang simpleng pagdala ng inyong mga anak para ipa-check up sa inyong mga ophthalmologist ay malaking tulong na sa kanilang pagtanda. Kaya sa mga magulang ay huwag na huwag kayong matakot na ipa-check up ang mga mata ng inyong mga anak. Lalo na kung mayroong mga red flags na signs na mapansin o di kaya kahit wala pang simptomas or napapansin ay ipa-check nyo sila ng regular kahit once a year. Ang maagang aksyon ay regalo. Ang regalong malinaw na paningin para sa magandang kinabukasan. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na yung mga dapat nyong gawin bago ipa-check ang inyong mga anak sa mata. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions in topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.